Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Abilino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito pang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula po ito kay Ginang Marlene Acorda, sabi niya, alam mo Miss Jers, para sa akin di naman pwede siguro nasasama si Kim kay Paulo sa Mindoro kasi hindi naman yun personal lakad niya. Nakahiya naman sa nag-invite sa kanya kung pati si Kim sasama. Whereas hindi naman invited at for delikadesa din sa part ni Kim at hindi naman na 24/7 nakaikot ang oras at buhay nila sa isa't isa kasi may kanya-kanya silang schedule at bakit mas iniisip pa sa iba ang sinasabi ng mga bashers kaysa kapakanan ni Kim at Paulo. Sa totoong buhay kung sasama si Kim sa Mindoro mas lalong kukuyugin siya ng bashers. Kasi bakit sumama di naman kasali sa invitation? Baka takot na makakita si Paulo ng iba at kung ano-ano pa, di ba common sense uy? Wag patola kasi trabaho ang pinunta ni Paulo sa Mindoro. So tama po kayo dyan, Ginang Marlene Acorda. And also, ito pa yung isang rason na nakikita ko. Pagod din si Chinita Princess mula po sa Cebu, tapos sasama pa ba yan sa Mindoro, mga kakimpaw, di ba? Di parang nahirapan at pinarosahan naman si Chinita Princess doon. Kaya mainam nga po na hindi na nga siya sumama, mga kakimpaw, dahil kukuyugin na naman po si Kim ng mga bashers at kung ano-anong mga salita, 'di ba, na hindi naman po makatotohanan. Alam naman natin si Paulo every time po napupunta yan sa isang event, balikan lang po talaga yan mga kakimpaw. Unless meron pong aberya, unless meron pong problema sa mga sasakyang panghimpapawid at pangdagat mga kakimpaw. Yun lang yung magpapatigil kay Paulo para mapuspone ang kanyang pag-uwi sa Manila. Pero kung wala naman pong aberya, balikan yan mga kakimpaw. Ora mismo pagkatapos po ng event, larga na po yan. And sanay na po tayo sa ganyang behavior ni Paolo Abilino mga kakimpaw. Kaya hindi nakapagtataka na talaga namang si Paolo uwing-uwi lagi dahil meron pong nag-aantay sa kanya. Walang iba kundi po si Chinita Princess. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Marlene Acorda. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic po na nakalap natin sa update na to. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa appearance po sa isa sa mga road manager ni Chinita Princess. Ito po nga si Mo na kung saan meron mga nagsasabi, meron ako nababasang comment na bakit naman pupunta dyan si Mo yung road manager ni Chinita Princess? Anong gagawin niya dyan? Ito po ang mga picture mga kakimpaw. Ayan po, kasama ni Paolo Abilino mga kakimpaw. Ngayon niyo sabihin anong gagawin dyan sa event ni Paolo, gayong road manager yan ni Chinita Princess. Ayan mga kakimpaw, napakalinaw nga po dyan. At alam niyo mga kakimpaw, isa po sa napansin ng mga fans, yung pagkamaaliwalas ng aura po ni Paulo. Sabi nga dito sa post, ang aliwalas ng aura niya talaga, mukhang na-happy naman si Pau sa Mindoro at sure ako, napasaya niya din talaga ang mga taga doon sa amin. Grabe ang hiyawan at nawalan pa nga ng ilaw at mic dahil natapakan na ang mga cable wire. Wala akong nakitang ibang comment kundi ang pogi, gwapo mo daw, Pau Abilino. So nagkaroon po pala ng parang aberya or technical issue. Pero hindi naman ito malala mga kakimpaw dahil naayos din naman po agad ang naturang problema or issue dyan po sa naging event ni Paulo. Samantalang next topic naman, talakay naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa mga kumakalat po na balita na di umano ay naharang daw po yung pag-uwi ni Paolo Avellino dito po sa Manila. So marami nga po nagsasabi mga kakimpaw na hindi daw po natuloy yung pag-uwi ni Paulo dahil sa isang rason na hindi daw po pinayagang makalabas dahil sa sama po ng panahon dyan po sa Mindoro. Pero
Meron tayong nabasa kasi mga kakimpaw na ito pong si Paolo ay nakabalik na rin dito po sa Maynila. Ayon nga po sa post ng isang page mga kakimpaw, yung ginawa niyang balikan ang Mindoro sa loob ng 24 hours. So ayan mga kakimpaw, ibig sabihin nakabalik na po ng safe si Paolo dito po sa Maynila. And meron pa nga po ako nababasa na sinalubong daw ni Chinita Princess si Paolo Abilino kasi napuyat din si Paolo mga kakimpaw eh. And also nakita ko din po pakatapos po ng kanta niya, talagang nag-iempake na agad si Paolo, talagang palayas na po agad mga kakimpaw, ang harap patalikod na po agad. Ganyan po talaga si Paolo every time na may event. Parang kating-kati laging umuwi mga kakimpaw ng Manila, lalo na pag hindi niya po kasama si Chinita Princess. And also, pag may mga event, 'di ba? Tapos may mga salo-salo or gathering, mga inuman ganyan. Si Paulo po talaga yung wala doon dahil uwing-uwi talaga agad mga kakimpaw. Ewan ko ba kay Paulo kung bakit ganyan. Pero maganda na rin yan mga kakimpaw. Yun bang gusto lagi ay umuwi, 'di ba? Ayaw na pong makipagsosyalan or banding sa iba. Kasi ang banding po na talagang gusto ni Paulo ay yung banding nila ni Chinita Princess na isang magandang senyales na talaga namang nagmamahalan po sila ni Chinita Princess. So ganoong pangyayari at behavior po ni Paulo talagang nakakasigurado po tayo na si Chinita Princess ay safe na safe kay Paulo. Unlike po sa mga kinakalat ng iba na hindi daw safe si Chinita Princess kay Paulo, na babaero daw si Paolo at hindi dapat pagkatiwalaan, hindi naman po yun ang nakikita natin Ang nakikita po natin ay safe na safe si Chinita Princess kay Paolo at nakatagpo na po si Kim Cho ng lalaking papakasalan siya. And syempre, gagawin po siyang asawa mga kakimpaw. Yan po talaga yung nakikita ko kay Paolo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, lagi nating ipag-pray yung relationship ni Kim and Paolo. Lagi nating isama yan sa ating mga panalangin. Kasi yung prayers na yan po talaga yung nagpapa-strong, yan po talaga yung nagiging sandata po nila para po makarating sila sa tugatog ng tagumpay. Yung relationship nila mga kakimpaw alam naman natin na tagumpay na si Kim and Paolo sa kanilang career sa mundo ng showbiz. Ang pinag-pray naman natin ngayon ay yung love life nila mga kakimpaw na kung saan ang dami talagang obstacle, ang daming hindrance, ang daming problemang nandiyan lamang. Pero yan ay maaalis or kusang mawawala kung lagi po natin yang i-pray sa nasa itaas mga kakimpaw. Walang imposible pag prayer na po ang pinakilos. So kayo ba mga kakimpaw, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.